Dinala po muna sila sa motel, walk-in motel. Kaya hindi, Dinala po ng pulis sa walk-in motel. kasi yung una pong suspect po, Sabado pa lang nakuha na nila. Yung pangalawang suspect po, yun yung hinatid ng anak ko. Dahil yung anak ko wala sa drug watch. Ay, yung pangalawang suspect, yun yung hinatid niya ng linggo ng gabi. Dahil tawag ng tawag sa kanya. Actually po, yung anak Inatid ko, po sa motel. hinatid po sa motel dahil tawag ng tawag yung pangalawang suspect. Kasi yung dalawa, nasa drug watch. Yung anak ko talaga, naghahatid lang. Yung anak ko, pinag-aaral ko. Kahit gumising ako ng 2:00 ng madaling araw, mabigyan ko lang siya ng pamasahe tuition para lang mapatapos ko. Taon na ho siya? Yung anak ko, Ilang taon na ho siya? 26. Nagtatrabaho po siya. Kaya gusto ko pa talagang mabigyan ng katarungan ng anak ko. Dahil napakahirap gumising ng 2:00 ng madaling araw para mabigyan lang ng magandang buhay ang anak ko. Tapos ganun-ganun na lang. Dapat may managot. They did not conduct an autopsy. Second, Your Honor, as to this cross-matching ballistics test They did not conduct an An autopsy on the victim. on the victim's body po. Ito po, Yung aming police station, Caloocan City Police Station Headquarters, nasunog po, ma'am. So, yung mga document, nawala daw po. Sir, kanina tinatanong ko, Nasunog. responsible ngayon nasunog. Nasunog. Sinong nanunog? Asawa ko po si Michael Lee. Asawa mo si Michael, okay? Sa loob po ng maraming taon, 7 taon po, wala pong nagpuntang pulis sa bahay namin kahit po kailan para sabihin na ito yung naimbestigahan sa pagkamatay ng asawa ko. At bakit po talaga pinatay yung asawa ko doon sa kanto ng langit. Nung kasagsagan po kasi ng Tokhang noong 2016 at hanggang 2017 po, mismo po doon sa kung saan binaril yung asawa ko, marami po yung namatay doon, pinatay doon ng riding in Marami po ang tandem. pinatay. Opo, kakilala ko po yung iba, kapitbahay ko po yung Ilan iba. po ang pinatay doon? Nasa more or less po 5 doon sa lugar po na yun. Kung di po siya nawala, baka isa po siya sinali sa international pong Dota gamer po. Kahit sa barangay po namin, never po nagka-record yung anak ko. Ganun ko po sila pinalaki ng maayos po. siya yung namatay. Biglang pinapa-summon yung pong tatay para daw po humarap sa kaso laban sa namatay na anak. At litong-lito talaga kami kung bakit umabot sa Office of the Prosecutor of Manila ang ganitong klasing kaso na patay lahat ng inaakusahan nila. Hindi na po dapat kasuhan yung namatay. Bilang isa Kayo rito, po- sabi, dito kayo maupo. Sabihin nyo. Ayan, nakaharap po sa inyo. Okay, paliwanag nyo na. Bilang isang ina po ni Joshua, napakapayat po na bata ni Joshua. Tsaka po, hindi ko pa hindi po, po yung hindi po yung katawan niya eh, no? yung pong Nakakita ako ugali, ng mga payat na tao na magaling bumaril. yung pong sinasabi nila na nakipagsabayan po na gano. Ah. Ano pong gagawin niyo yung bata? Yung nga lang po sigawan ko, may takot na po sa akin eh. Tsaka nagpipinitensya yung bata. 15 years old, alam na po niyang matakot sa Panginoon. Paano niya pong gagawin yung mga paratang na yun? Tsaka Saan po niya kinuha yung baril? yun nga po yung tanong ko po eh, nung tinignan po namin yung bag, wala man lang po silang mapakitang ebidensya na may baril, kung ano-ano po, wala po akong nakita. Ang laman lang po nung bata, ay laman po lang nung laman nung bag, yung makikita nila bata lang na damit. Pero maliban po sa 3 baril, yung pong pinaparatang, wala po ako talagang alam. 3 baril. Sinabi po nila 3 baril daw po. 3 baril, may shabu, may lahat na po ipinaratang nila na meron daw pong inakyat na bahay. Kaya po, natulala na lang po ako eh. Kasi po simple lang po ng buhay namin. Natandaan niyo po ako, Corpus, sabi ko pa sa inyo, ilang kuko ang nilinis ko po sa batang yan para lang po ibuhayin ko siya ng maayos. Tandang-tandaan niyo po. Nakalagay ba siya sa listahan ng drugs sa Major Corpus? Mr. Chair, we only acted with the request of the nearby police station to conduct dragnet operation. So ito po, Mr. Chair, hindi po siya planned operation. Ito po ay isang nag-responde lang po kami dun sa request ng katabi naming police station, Your Honor.
palagay ko it's very clear na yung ating former president naglabas ng listahan ng mga drug peddlers and drug pushers. Maisingit What I'm ko, asking you right now is this. maisingit Is that ko lang po. boy, nakalista ba siya sa mga drug peddlers na nakita ninyo? O hindi nyo alam na nakalista siya among the drug peddlers and drug pushers? Doon po sa Rosales, Pangasinan, Your Honor, ay wala po siya sa listahan, Your Honor. Therefore, wala kayong tunay na ebidensya na drug pusher yung bata. Your Honor, wala naman po kaming sinabi na drug pusher po yung yung Hindi, bata. binaril napatay Your Honor, So ang gusto ko malaman ganito, nasa listahan ba siya ng mga drug pusher? Sabi mo wala di ba? yes, So wala kayong Mr. Chair. sinasabing drug pusher siya. Therefore, napatay yung bata. Yun ang inaaway natin, napatay yung bata. Yun ang injustice Napatay po yung bata. So do you realize, for example, Major Carrera, naniniwala po ba kayo na yung nangyari sa bata, injustice? Yung nangyaring incident, Mr. Chair, ay hindi po yun plano. Kumbaga, Therefore, kung hindi plano yun, injustice, correct? Your Honor, nag-act lang po kami dun sa request ng Balongaw Police Station, which is adjacent municipality of Rosales, na mag-conduct ng dragnet operation, Your Honor. So kung wala po yung tawag ng Balongaw Police Station sa amin, Let me ask hindi po kami nag-conduct ng dragnet Philippine operation. National Police dito, when there is a dragnet operation, so anong gagawin nyo? Do you should arrest the o kinakailangan gumamit na tayo ng dahas? Hindi, Your Honor. Actually, by the circumstances na pinipresent niya ngayon, it's going to be a dragnet, so there will be roadblocks and checkpoints. So just the same, for us to be able to justify the use of firearm, it requires imminent threat, and that imminent threat is real, just to be able to justify the self-preservation of self-defense, Your Honor. Maisingit ko lang po kasi dun po sa aming lugar po, si Joshua po kilalang-kilala po na magaling po sa computer. Ito nga po yung dyan kung di po siya nawala, baka isa po siya sinali sa international pong Dota gamer po. Kahit sa barangay po namin, never po nagka-record yung anak ko. Ganun ko po sila pinalaki ng maayos po. Bakit po siya nasama sa drug operation? Kasi Dragnet. po, yung pong bata nagto-tournament at legit naman po sa aking nanay na lumalaban po siya sa iba-ibang lugar po dahil yun po talaga yung hilig po ng bata. Pero wala po kung kahit po nagdodota po yan, alam ko po araw-araw na ginagawa po niya. Binabantayan ko rin po yung anak ko. Kaya alam ko po kung yung mga sinasabi po nila, hindi ko po mapaniwala talagang kayang gawin po ng anak ko yun. Kasi gabi, tinitignan ko naman po yung anak ko Kaya paano pong mangyayari yung ganong baratang po nila sa anak ko? Ang rules of engagement po, ang paggamit ng baril ay final option. Last course. Wala ka nang magawa, tsaka ka lang gagamit ng baril. Ganun po. Gumagamit lang kami ng baril dahil sa self-defense, defense of stranger, yun lang po. Yung regularity na sinasabi in the performance of duty, sa last na pong part yun. Pero ang paggamit ng baril, kailangan talaga merong imminent danger on the part of the police officer. Laging sinasabi, final option. Ganun po. Salamat, Director Jimmy Santiago. That is a revelation to us, no? Ibig sabihin, itong si Director Jimmy, naging police officer din tulad mo Di ba? Pero sinabi niya, last option yung paggamit ng baril. The thing is, iniisip ko maigi ito Dragnet operation, Major. Hindi ikaw ang kumalabit ng baril. Okay, anong ginawa mo ron sa kumalabit ng baril? Ikaw na leader niya. Anong ginawa mo? In this case, Mr. Chair,
case. In the case that it's discussing right now. Mr. Chair, gusto ko lang linawin na yung unang sinabi ko kanina na hindi po ako kasama doon sa... Kung hindi ka kasama, pero kayong head eh. Yes, Mr. Chair. O therefore, kasama ka. Command responsibility, kasama ka. Yes, So Mr. anong Chair. ginawa mo ron? Saan ang baril? Ang ginawa ko pong una, Mr. Chair, ay pinaresipan ko sila ng main baril. Yes, Am I right? Mr. Chair. Pina-explain ko po sila. Did Then- you confiscate the gun? Yes, Mr. Chair. Did. Yes, Mr. Chair. Okay. So what else did you do? We submitted the firearms to the crime laboratory or the forensic group for ballistic and cross-matching examination, Mr. Chair. And at the same time, the What is the result of the forensic examination as compared to the forensic examination done by an independent forensic? The council cannot coach the resource person. Please. kindly repeat the question, Mr. Chair. What is the result of the forensic examination done, as you have said? Because Attorney Conti gave us the result of the forensic done independently. Your Honor. Kung gusto ko din, Attorney, anong the resulta? You got the result, am I right? The ballistic examination, And you also Mr. be Chair. responsible enough as a police officer. Di ba? You're a major. Major, Mr. Chair. Major. Yes, So Mr. therefore, you're responsible. Yes, You were Mr. Chair. telling me that you're not responsible. Hindi ka bumaril. I am responsible, Mr. Chair. Command responsibility, you are responsible. Yes, Mr. So Chair. what is the result of the forensic examination? The ballistic examination, Mr. Chair, is, if I may, I will look to the result, Mr. Chair. They did not conduct an autopsy. Second, Your Honor, as to this cross-matching ballistics test They did not conduct an An autopsy on the victim. on the victim's body po. Ito po yung binabanggit na forensic examination sa Okay, do you accept that you did not conduct an autopsy on the victim? No, Mr. Chair. We make a request to our rural health unit, So therefore, Mr. Chair. you are rejecting the statement of Tony Conti that you Yes, did not Mr. Chair. conduct an autopsy. We conducted, Mr. You Chair. did. Yes. Do you have the result of the autopsy? Yes, Mr. Chair. Conducted by our municipal health officer, Mr. Chair. You submit that to us also, okay? Please. Yes, Mr. Chair. Sir Chair, meron lang akong tanong kay Major. Yeah, go ahead, Congresswoman. So gusto lang nating dito establish na hindi kayo wala po kayong there was no inquest in the incident. Nagkaroon po ba? Yes or no? No, Ma'am. Okay. So yun lang po, Mr. Chair. Hindi sila nag-conduct. Because can I justify? No. Kasi malinaw sa rule ninyo, di ba? Bawat may mamamatay, dapat may inquest. So wala nang justification doon, Mr. Chair. But our area, the Rosales, Pangasinan Rosales Police Station, has no duty inquest prosecutor during night time. So the incident So, yun was nga, transpired yun na nga, Mr. on Chair. 3 a.m., Your Honor. Well, so ang ano doon, walang inquest, walang nangyaring inquest. Okay? So hindi hindi nag-exercise ng due diligence ang pulis para ma-inquest kasi nandoon yan sa ano nyo, hindi pwedeng sabihin nyo walang ano doon eh. Walang could have called- prosecutor. You could have called an inquest fiscal. Usually, the head of the police station commander, kapag walang inquest fiscal, tumatawag yan sa inquest fiscal. You make an inquest. Ibig sabihin, you did not follow the procedure. Because we have no duty inquest prosecutor in our That's area. what I'm saying. You should have called an inquest fiscal. You cannot make an excuse that there is no duty prosecutor. Because that is the procedure of the Philippine National Police. Yan na ba kayo? Enlighten me. Thank you, Mr. Chair.
based on the rules of the PNP, police operational procedures, the inquest we're speaking about is the inquest we file against the suspects, not against the police officers, because the presumption comes into play that although there is death, there is regularity. I understand. Yan ba kayo understand? Tama yun eh. Tama yung sanahe mo eh. Tama yung sanahe mo. It's not against the police officer. But still, the procedure should be that there is inquest that should be done. Tama mali? Yes, sir. Mali. I was Therefore, your police officer here, Major Corpus, did not follow the procedure. may I Yes, go ahead. can I add, Mr. Chair? Among the records we have submitted are about 10 resolutions from the prosecutor's office. An inquest proceeding was conducted. As I've said earlier, Mr. Chair, the inquest is to determine the propriety of the incident where there is death. There are resolutions we included in that submission. Yes, Major Mr. Chair, Bakay, I that, don't think that you're answering my question here. What we're referring to is the death that happened during Major John Corpus time. Yung pong namatay, pinatay na 17-year-old. Siya na nagsabi na hindi na inquest eh. Now, of course, sa iba, pero kayo resolution. Pero siya na nagsabi dito, under oath, na hindi kayo nag-inquest. Therefore, you did not follow procedure. Yes. Thank you, Mr. Chair, for emphasizing that. Kasi mahalaga yun sa lahat. Kahit na sa future, napapatayin pa in the name of operation daw ng police, no? Kahit na sino mamatay, whether police yan or yung ating mga kababayan, civilian na mga kababayan natin, whether police, lahat dapat ma-inquest. At mukhang tinanggal nyo na yan doon sa inyong doon sa inyong bagong procedure. Tama po ba, General Bakay? Tinanggal nyo na yan? yes, there is a clarification on the matter as to the inquest, Madam, Mr. Chair. Okay, so siguro tignan din natin yan, Mr. Chair, kasi baka hindi pwede yung walang inquest talaga. Pipiliin lang yung i-inquest, depende kung sino yung mamamatay. 'Di ba? So hindi. Dapat lahat ng may nangyaring patayan o mamamatay, tao yan, kailangan maimbestigahan kung sino yan yung pumatay diyan. Well, it is the judge, sabi nga ni Attorney Corminares, it is the judge who will determine talaga, no? Kung ito ay self-defense or regular or whatever, di ba? It is the judge, hindi yung IAS, no? Yung mag-iimbestiga dyan. Hindi naman kayo competent kasi administrative yung sa IAS. Okay? Thank you, Mr. Chair. Yeah, okay. Alam nyo, ito yun eh. Bakit namin tinatanong to? Because we're the ones making laws, General Bakay. You cannot do anything without Congress making laws on this. Di ba? I mean, in aid of legislation to, nais natin makapag-craft tayo ng batas na mayroong stringent measure as far as the procedures is concerned, as far as the rules of engagement is concerned, in aid of legislation. Ngayon, talagang ito, pag-aaralan po natin ito eh. Pagkatnais natin na hindi na maulit ang incident na ito sa inyo pamamalakad. Tama ho ba ako? I mean, kami rito, we are even protecting your own rights. Why? Because we do not want this to happen again. Palagay ko, lahat po ng ating kapulisan ngayon, tatanungin ko yung bawat pulis natin ha. Oh, andyan si Major Francisco. Kaibigan ko yan. Andyan si Major Karamat. O ngayon lang kita na-meet, Major Karamat. Nagbita ba tayo minsan? Nagbita tayo minsan, di ba? O, tinan mo ha. Okay. Naniniwala ba kayo na itong hearing na ito, it's not just for the victims, but it is for the rights of the Philippine National Police na hindi na maulit ang nangyari ng previous administration. Because I think all of you should realize na talagang maraming napatay. Sinabi nga po ni Director G. Santiago eh. Pero hindi po silang dragnet operation and they are connecting with PDEA. Walang napatay anuman sa kanilang operation.
dito rin sa atin, wag naman natin gawin to. Because we're very much concerned on this. This committee is after any kind of human rights violation. Di ba? Oo. Therefore, itong pag-craft ng batas na ito is to protect you also on this para hindi na maulit pa ang nangyaring ito. My goodness, yung sinasabi po ni Atty. Del Jokno, sana naimbitahan namin dito, na more than 20,000 napatay. Aba, pambihira. Kahapon, yung mga biktima na nagkikwento, kahit ako nanghina ako . Narinig ko. Ngayon ko lang narinig. Oo. Mistaken identity. Alright. Bata, napatay. Whether it be, meron niyang baril, for example, it is not the duty of the policeman to fire first. To warn, yes. As you have said, hindi ka nag-conduct ng hindi mo yan. Ang tawag doon, ini-inquest yan. So, ang tanong nga dito ay ganito . So, anong legal basis mo? Ba't di mo in-inquest? Your Honor, in our PNP-POP, there is an exemption, Your Honor, that in the absence of duty inquest prosecutor, we can proceed with our investigation, Your Honor. It's an exemption? May a general bakay? Nasaan po yung exemption? Saan nakalagay yung exemption? Meron po bang exemption na kapag hindi makatawag ng prosecutor, pwedeng hindi i-inquesto? Meron bang exemption? The officer. I believe, sir, in all the police operational procedures, there is, Your Honor. You Yeah, submit to us your procedures on this, okay? Yes, Your Honor, all the police operational procedures, sir. Because Wilson. ako naniniwala ko that the head of the station command, whatever it is, should call an inquest fiscal to inquest. That should be the procedure here. Siguro ito, pag kinakailangan, pag-usapan na natin itong mga bagay na ito, napakahalaga . Attorney Colmenares, you have your own statement. Go ahead. Yeah, una muna sa inquest, Your Honor, Mr. Chair, of 6,417, ako, Mr. Chair, the members of this committee. Sir, as a former director of the Criminal Investigation and Detection Group, sir, what the police is doing when they say the inquest, what they are inquesting, sir, is the crime scene or the propriety of the operation, sir. It does not necessarily mean that we are inquesting the dead body. Tama kayo, sir. Wala nang kaso yun . So, as a matter of procedure, yung ini-inquest namin, yung propriety ng operation, sir. Yan lang po, sir. Okay. Mr. Chair. Please submit to us the findings, Major Corpus, to this committee. So we will be talking about that more. Mr. Yes, Attorney Conte, do you have anything to say? Yes, sorry. Just a quick rebuttal. If I believe the autopsy report they would be referring to would be a medical legal consisting of 2 pages, then that is not the autopsy report that is required or is proper under the circumstances. But may we also have a copy? Second, Your Honor, the ballistics report was not copy furnished us as well. And according to their statements, they would be also looking into the identification of the motorcycle. We have yet to see a result of that. And then again, Your Honor, to emphasize, there was no inquest in this case, which is why we had to file a criminal charge against the police officers in this case. Hindi po or walang ginawa po yung police para kasuhan, kumbaga, criminally, yung pong nakapatay. And then on the point of inquests and self-defense, Your Honor, I agree again with Congressman Colmenares, Attorney Colmenares. In fact, in this case, we were prepared for what we call a reverse trial. Usually po, ang trial, prosecution ang magpipresenta tapos defense.
Dito po sa reverse trial, dapat mauuna po yung defense. Dahil umamin na po yung pumatay, na siya yung pumatay, una siyang magbibigay ng ebidensya. Sasabihin niya kung paano pinatay at propruwebahan niya yung self-defense. Pero in this case, di na nga kami nakarating dun eh. And on the point of inquests, kung sino yung inquest, I recall at one previous hearing, nabanggit po na kaya tinanggal yung inquest requirement dahil nagkakagulo kung sinong i-inquest. Na is it an inquest of the deceased or is it an inquest of the police na nakapatay? Alam niyo, Your Honor, this has been our problem in some cases, including that of John Jezreel David, who was charged of frustrated homicide. Siya yung namatay. Biglang pinapa-summon yung pong tatay para daw po humarap sa kaso laban sa namatay na anak. At litong-lito talaga kami kung bakit umabot sa Office of the Prosecutor of Manila ang ganitong klasing kaso na patay lahat ng inaakusahan nila. The subpoenas were issued against the heirs of the deceased. Kaya I agree, kailangan walang maging kaguluhan dito. Hindi na po dapat kasuhan yung namatay. Alam nyo, the reason why talagang nagkakaroon tayo ng investigation sa committee ito, to prevent some of our people here to go to the ICC, no? Para imbestigahan to internationally. Di ba? Dito lang sa atin. Tapusin na natin. But if there are injustices being done, despite the fact na, for example, Major Corpus, major ka na ngayon. Ilang taon ka na ba? 48, Mr. Chair. Parang anak lang kita. O magiging general ka pa. Pag na-approve pa rito sa yung bill ng Philippine National Police na 57 years old ang retirement, itatagal ka pa sa Philippine National Police. Kaya sabi ko doon sa nanay ni Corpus, umiiyak pa rin to. Ay, nanay ni Joshua. Sorry. Nanay ni Joshua, still crying for injustice. Siyempre nawala ng anak to. Hindi ba? I mean, ikaw, magpapatuloy ka. Darating ang panahon. Ako na, Major. Darating ang panahon, ako na sa seryoso yun. Dahil general ka na. Di ba? The thing is this, ito'y isang bagay na kinakailangan talagang pag-usapan natin ng gusto para magkaroon tayo ng talagang batas tungkol dito. Di ba? So let me call another victim, for example, para iharap natin, para makita po ninyo. I'd like to recognize the presence of the Vice Chair of this committee, Congressman Alonto. Okay, Attorney Conti, pagkatawag ko pa isang... Your Honor, we have one of the victims for whom the committee summoned police officers is in the other room, Your Honor. Well, go ahead, you can call him, call her, para iharap natin sa ano. In this case, it was a vigilante killing. May we ask the committee's... Where's Police Captain Renato Florentino? Okay. So, in this case, Your Honor, for the killing of Michael Lee, the victim alleges that there has been no follow-up operation to identify the vigilante, to further give details about the killing, which was, as again stated by the victim and several others who live in the area, one of several killings in the particular Toda. Sa Toda po pinatay po ito Sa Toda, sa may Bagong Silangan. Bagong Silangan, Caloocan. Quezon City po. Quezon City. Silangan. So, Captain, will you please answer the query of Attorney Conti? So, you have taken your oath, correct?
Yes, Your Honor. Good afternoon. I'm Police Captain Renato Florentino, the acting substation commander of Cadena de Amor, Barangay 174, Caloocan City, sir. Do you have your counsel with you? None, Your Honor. None. Okay. Your Honor, for the case of Michael Lee, ito po sir, nung ako nag-research on March 20, 2017, ako lang po yung Chief Investigation that time, sir, with the rank of SPO4. Ano Then, station command nyo? Saan? North Extension Officer, Barugo Police Station that time, sir. Baroco Police Station in Quezon City. Caloocan North, Your Honor. Caloocan North. Oo. Yes, sir. Who is the station commander there? During that time? Hindi ko matanda na, Your Honor. Para ka ba si Alice Goo? Hindi mo na maalala? Go ahead, go ahead. May I allow Your Honor to read the spot report, Your Honor? Go ahead, go ahead. Thank you, Your Honor. Your Honor, on March 20, 2017, a spot report shooting incident, one male person dead. The TDPO transpired on or about 7:30 p.m. of March 20, 2017 in front of SAA Internet Shop along Langit Road, corner Barugo Road, Phase 4, Package 8, Block 95, Bagong Silang, Caloocan City. Victim, Michael Lee E. Salcedo, 34 years old, married, driver, Barker with last known address at Phase 3, Package 2, Block 53, Bagong Silang, Barangay 176, Caloocan City. This is suspect, 2 unidentified persons on board, 1 motorcycle, plate not taken. Na yung ginawang investigation. Pero Captain, you are the one who's overall dito sa ano na to, di ba? And supposedly, nagre-report sa'yo si... Yes, ma'am. That time, ma'am, ako po yung hepe, ma'am. Pero 1 week lang ako, nalipat po ako sa another station. So, the investigator on case, sila na po yung, hindi ko naman manan, ma'am, kung ano po Who yung... was your replacement? Sorry, institutional memory po yan eh. Sorry, Mr. Chair. Who was your replacement? Calixto Manjares, Your Honor, Police Inspector. Police Inspector who? Police Inspector, sir. Siya nang pumalit na chief ng investigation section. Siya ang pumalit sa'yo? Yes, sir. So he is now holding the document. I'm not sure, Your Honor, because nagkalipat-lipat na rin po kami that time, no, Honor. Yes, Mr. Chair, the question is, sino yung most responsible dyan? Yung investigator ang sinasabi ninyo, which is wala dito at maaaring ipatawag natin by next time para lang makuha yung dokumento. Ganun ba yon? So ngayon, sino yung overall humahawak ng dokumento? Your Honor, ma'am, nung nagkaroon po ako ng subpoena, ni-research ko itong case na to. So, I find out that the investigator on case, Kaburog, sa kanya ko po kinuha itong spot report and the progress. Tapos, tinanong ko rin po siya, Your Honor, kung ano pang mga dokumento na hawak niya. Unfortunately, sinabi niya na nung year na yon, yung aming police station, Caloocan City Police Station Headquarters, nasunog po, ma'am. So, yung mga document, nawala daw po. Mr. Chair, kanina tinatanong ko sino Nasunog. responsible ngayon na sunog. Nasunog. Sinong nanunog? Do you have a database system where you will encode all your cases? Hindi lang mo sa ano? Yeah, exactly.
Yung mga hard copies, Your Honor, it was already submitted at headquarters. Kaya lang nasunog po yung headquarters po namin, Your Honor. Last November, I think November 2017. Nawala ho lahat yun. Nawala lahat yung mga copies Hindi niya. ko sure, Your Honor. Wala naman kayong hawak na tag doon, yung sa computer? Soft copy, USB, wala kayo nun. May database po sa Meron kayong database nun, di ba? Kasi And that's how you produce the hard copy to your database. Asawa ko po si Michael Lee. Asawa mo si Michael, okay? Sa loob po ng maraming taon, 7 taon po, naghihintay po ako kung ano po yung follow-up investigation ng pulis para po sa kaso ng asawa ko. Wala pong nagpuntang pulis sa bahay namin kahit po kailan para sabihin na ito yung naimbestigahan sa pagkamatay ng asawa ko. Yung mga anak ko po, sinasabihan ko tuwing aalis ako kung may pumunta ba ng mga pulis at hinahanap ako para sasabihin nila kung ano na yung nangyaring investigasyon sa kaso ng papa nila. Yung mga kapitbahay ko rin po, tinatanong ko kung may naghahanap po sa akin na pulis para po kung wala ako, masabi po nila na nasa trabaho ako at pwede ko po silang balikan para malaman ko po talaga. Dahil gusto ko po talagang malaman kung sino po at bakit po talaga pinatay yung asawa ko doon sa kanto ng Langit Road sa lugar po namin. Sagay niyo, bakit pinatay? Nung kasagsagan po kasi ng Tokhang noong 2016 at hanggang 2017 po, mismo po doon sa kung saan binaril yung asawa ko, marami po yung namatay doon, pinatay doon. Ng riding in Marami po ang tandem. pinatay. Opo, kakilala ko po yung iba, kapitbahay ko po yung Ilan iba. po ang pinatay doon sa pagkakaalam ninyo? Nasa more or less po 5 doon sa lugar po na yon, doon sa kanto ng Langit Road. Lahat po yon ay sila may nasa listahan ng drug list ng kapulisan. Hindi ko po alam kung kasama sila sa watch list ng kapulisan, pero yung mga namatay po doon ay kapitbahay namin, kaya po kilala ko. Noong 2016 nga po, na may mga namatay doon sa lugar namin, mismo kami pa po ng asawa ko, yung dumadalaw, kasi kumpare po namin kapitbahay. Ano ang trabaho ng asawa niyo? Jeepney driver po at Okay. minsan po kung wala siyang biyahe. Siya po ba ay drug user? Hindi po. In fact, nakakuha po kami ng kopya sa BADAC dahil nagbigay po ako ng salaysay sa Commission on Human Rights at nakakuha po sila ng certificate na hindi po talaga gumagamit o nagbebenta at hindi po nasasangkot yung asawa ko sa anumang kaguluhan doon sa lugar namin. Kapitan, narinig niyo yung testimony ng asawa. Ikaw lang nag-imbestiga, di ba? Sino yung mga pulis na naka-enkwentro? Andito po sila? DUI po, sir, ito. DUI, sir, death under investigation po, sir. Unidentified po, sir. Unidentified yung pulis. Yung suspect, Your Honor. Yung suspect, unidentified. Ano ibig sabihin unidentified? Hindi po nakilala, Your Honor, yung mga bumaril sa... Teka. Unidentified yung suspect. So, hindi kilala ng pulis ang napatay. Nakilala, Your Honor, yung na police nung inimbestigan na, sir, na yun pala ay si Michael Lee, Your Honor. Pero yung suspects, Unidentified. Hindi nyo kilala. Ibig sabihin, pinatay nyo ang isang taong hindi kilala ng pulis. Unidentified nga. Ano bang ibig sabihin? Gusto ko malaman kung ano ibig sabihin unidentified. Sapagkat sanahin mo sa akin, inyo lamang nalaman ng pangalan ng tao nung iniimbestigahan nyo na. ang pumatay, Your Honor, unidentified Yung pumatay mismo. Yung suspect yung pumatay. So, hindi pulis yung pumatay. Pulis. Hindi, sir. Hindi. Anong gusto niyo sabihin? Pulis po ba yung pumatay? Hindi. Base po doon sa police report, unidentified na 2 lalaki na nakasakay sa motor, biglang binaril po yung asawa ko at tumakas na lang po sila. Pero dahil po sa gusto ko po talagang malaman kung
Gusto ko po talagang magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Kaya pumunta po ako sa DOJ, pumunta po ako sa CHR, pabalik-balik po ako doon. Hanggang sa makatanggap po ako ng resolution na galing po sa CHR, sinasabi po talaga na may human rights violation sa pagitan ng pagkamatay ng asawa ko dahil po sa dami ng pinapatay doon sa lugar namin. O hindi nyo nakilala kung sino yung pumatay? Opo, hindi po. May mga nakakita po, pero wala pong gustong tumistigo dahil natatakot po sila. At sabi po nila, ayaw na po nilang magsalita dahil ayaw na po nilang madamay. Ganun po yung kadalasan na senaryo doon sa lugar na yon. Kasi hindi naman po first time yung asawa ko na riding in tandem ang pumatay. Mr. Chair. So ano, hindi nyo pinagbibintangan ang kapulisan natin na sila ang pumatay? Dahil po kasi sa 2016 pa lang naman po kasi hanggang 2017, napakarami na pong pinatay doon. Simula po nung nagkaroon ng Oplan Tukhang, saka lang po nagkaroon ng mga maraming patayan doon. Tapos, lagi po kaming nanonood ng asawa ko dahil iba-iba po yung paraan ng pagpatay. Meron pong mga pulis na pumasok sa bahay, meron pong hindi naka-uniform, meron pong mga riding in tandem. Kaya pinapalagay ko po na pulis din po sila or pwede naman pong mga asset ng pulis. Kasi Ikaw po na sa lang, dami nga po ng pinapatay doon, hindi naman po yun magagawa ng ordinaryong tao lang. Mr. Chair, Ma'am Ami, kailan po napatay yung asawa niyo? March 20, 2017. March 2017. So nung naging nangyari po yung insidente, mayroon namang pong spot report, no? Police report Police po. report, oo, Opo. meron na ho. So simula po 2017 hanggang ngayon, hindi po na-identify? Wala po. Okay. Oo. Yung ba yung nasusunog sabi nyo, Captain? Yung case niya? No, hindi particular, sir. Basta yung headquarters namin, sir, nasunog. Nag-research po ako noon, sir. Nagtanong ako sa mga IOCs. Yun din ang claim nila sinabi, sir, na yung mga records and files nasunog, nasama sa nasunog ng headquarters. Wala pong way to retrieve yung kaso na ito. I'm sure marami pong kaso na ganito kasi Mr. Che, nakikinig po tayo sa salaysay ng ating mga bisita kahapon. Meron pong pagkakapare-pareho. Ibig sabihin, identified yung mga pumatay, hanggang ngayon wala pang progress report. So kaya nga po sila nagtataka, at least kami nagtataka din na what bothers me the most, Mr. Chair, is this happens, itong mga vigilante type of killing, it coincided during the illegal drug war. So kaya nga po nagkaka-convoluted yung information natin because hanggang ngayon, when these killings were happening, we're pushing for the illegal yung war on drugs, ay mukhang wala pong mga progress reports, wala din pong mga effort from our end to really investigate. Now it's really unfortunate that this particular case ay nabiktima, and then nabiktima rin yung kaso dahil wala na hong way to retrieve that, at least man lang may file tayo, backup file, para po mabigyan natin ng paraan para ma-identify man lang itong mga vigilante, because this is really scary, Mr. Chair, dahil kung vigilante at we are actually relying on our policemen. Hindi lang pwedeng mangyari ito sa asawa ni Miss Ami, pwede hong mangyari sa amin din. Kasi if we are saying that we are incapable of identifying these gunmen, how sure are we that they are still at large? How sure are we that they are really, parang hindi nila gagawin ito sa mga ibang tao, or worse is maging hired sila, assassin. So it puts us in a very uncertain condition, generally. Because the more that these people are identified, itong mga vigilante groups, the more we are saying that our streets are not really safe to anyone. So we're relying on the police to really find out kung sino ba talaga itong mga vigilante na mga gunmen.
And kaya nga po we are asking you kung ano ba yung mga progress report, ano yung mga follow-up reports para po hindi lang po si Miss Ami ang panalig. Pati ho kami, yung mga sibilyan na nagre-rely po sa mga police na ma-solve yung mga ganitong mysterious killings to inefficient dispensation of justice. Kung sasabihin natin dahil may nangyari, nasunog or nawala, so wala na tayong paraan para pa magkaroon pa ng tuluyan natin isolbahin ang mga kaso. Hindi ba, sir? Nag-digitalize na po tayo nun by that time. Wala po pa talaga kayong backup. Sa part namin, sir, sa Caloocan, we will do our best na tumulong, sir. I-deliver namin yung investigation, i-coordinate with the investigator on case para makuha lahat ng mga backup files tsaka yung mga dokumento, sir. Ganun na lang po yung sentimiento ko kapag napag-uusapan po yung pagkamatay ng asawa ko kasi iniisip ko po na dahil riding in tandem po yung pumatay sa kanya ay wala na po talagang kapag-asa na maimbestigahan pa. Lalo pa, mahigit 7 taon na po yung hinintay ko kung ano na po talaga yung investigasyon ng pulis dahil gusto ko pong maging malinaw at gusto ko po talaga na patunayan na walang kasalanan yung asawa ko. Kaya lahat ng paraan po ginagawa ko para malinis ko yung pangalan niya. Kahit po nahihirapan ako at natatakot dahil mahirap po talaga maging nag-iisang nagtataguyod po ng mga anak namin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil may puwang po pala yung mga ganito na kahit po unidentified, maiimbestigahan po nila sa tulong po ng Committee on Human Rights na pagdinig po ngayon. Pakitulungan natin. Ha? Okay. Yes, Your Honor. Attorney Conti, do you have another one that will present? Yes, Your Honor. But on this note, Your Honor, I just want to say that we connect this case to drugs because there appeared in the March 22, 2017 Philippine Star a report saying that drug war, this is the title, drug war, 6 killed, arrests up. Nasabit po sa isang, kumbaga, news report na drug suspect or killed in the war on drugs itong si Michael Lee despite the absence of any link to drugs in the police records. Kaya po, syempre para kay Jane, ang hirap no na biglang di na nga niya alam kung sinong pinatay or sinong pumatay, biglang kino-cover po sa media. Captain. Oh, pero still, no? Captain, hindi naman siguro ikaw ang ang present doon sa pangyayari, di ba? No, Your Honor. Ayan. Oh. So, sige po, pakikwento nyo ang nais ninyo. Naniniwala ba kayo na pulis ang pumatay sa anak nyo? Yes po. Okay. Ano po yun? Encuentro ba yun o ano po yun? Dinala po muna sila sa motel, walk-in motel. Kaya hindi Dinala po ng pulis sa walk-in motel. kasi yung una pong suspect po, Sabado pa lang nakuha na nila. Yung pangalawang suspect po, yun yung hinatid ng anak ko. Dahil yung anak ko wala sa drug watch. Ay, yung pangalawang suspect, yun yung hinatid niya ng linggo ng gabi. Dahil tawag ng tawag sa kanya. Actually po, yung anak Hinatid ko, po sa motel. hinatid po sa motel dahil tawag ng tawag yung pangalawang suspect. Kasi yung dalawa, nasa drug watch. Yung anak ko talaga, naghahatid lang. Tapos nung madaling araw, nagulat na lang kami sa news na may bypass operation doon sa Towerville. Yun yung pinagtataka namin kung drug bypass ba talaga. Kasi sa hotel mo na dinala eh. Para mapatunayan po dahil walang nag-iimbestiga, kami po mismo ang umikot na doon pa lang sa hotel, sa paligid, maraming nagsasabi na nagkaputukan na. Tapos yung may nakakita, palibasa wala doon talagang mag-iimbestiga. Takot sila na magtestigo. Nakikita nila na pinaghahagis sa van. May nakakakita po. Pero ayaw nilang magtestigo. Wala kaming magagawa. Wala kaming ebidensya. Hindi kami makapaghahabla sa kanila. Yun po ang masamang Saan nyo nakita ang anak nyo? sa morgue na po. Sa morgue na. Kasi hinahanap Sino namin. pong nakatit sa morgue?
Yun ang hindi po namin alam kung kasi nakikita na nasa news po kasi. Will you please explain, Captain? Ito, narinig po niyo ang salaysay ni Miss Cuartero. Please explain to her. Ano po? Your Honor, I was not involved in that police operation. Oh, so you're not supposed to be here if you're not involved. My goodness. Again, we go to command responsibility, di ba? Sir, I was the team leader of the SOCO team during that time, sir. Ano yan, ano yan? SOCO team, sir. SOCO team leader, sir. SOCO team. Yes, sir. So, sinong dapat na mag-i-involve dito? It is the investigator in case, sir. Is what? It is the investigator in case, Your Honor. Is that under you or what? No, the investigator on case is in charge of the investigation, sir. And they're not under you? No, sir. No. So, We are in separate unit, So- Your Honor, sir. what is your justification on your presence in this committee? We are the team who conducted the crime scene or the scene of crime operation, sir. Your Honor. Sa SOCO ka? Yes, sir. Yung anak ko, pinag-aaral ko. Kahit gumising ako ng 2:00 ng madaling araw, mabigyan ko lang siya ng pamasahe tuition para lang mapatapos ko. Ako Taon na ho siya? yung anak ko, Ilan taon na ho siya? 26. Nagtatrabaho po siya. Kaya gusto ko pa talagang mabigyan ng katarungan ng anak ko. Dahil napakahirap gumising ng 2:00 ng madaling araw para mabigyan lang ng magandang buhay ang anak ko. Tapos ganun-ganun na lang. Dapat may managot. Kung wala po sa drug list ang anak niya, at hindi natin pwedeng sabihin siya po ay even drug user, no? So anong pwedeng gawin ng Philippine National Police to address this issue? Yes, Mr. Chair. The PNP is very much open and willing to help and assist all families of these victims. We need their cooperation in a sense that, of course, if we will be filing cases, we need the complainants. And of course, all this information she have shared be converted into evidence because magpapile po tayo ng kaso, Mr. Chair.